Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang masayang pagbati, isang masaya at mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube channel browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga pasilidad ng ating katuwang Voice of America. Kanilang mga transmitter sites dito po sa Tinang, Tarlac. And of course, sa ating pong real-time live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphones. Ano po, kung kayo may Android phone, punta lamang po kayo sa app sa Google Play. At kung kayo naman may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. Yan po ang mga available nating mga platforms para makapagatid po ng mga programa, impormasyon at serbisyo publiko sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga Filipino community sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito po sa loob ng ating bansa. At para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, tayo po ay makikipag-ugnayan muli sa Department of Migrant Workers sapagkat ang DMW po ay nag-explore na mapalawak pa itong tinatawag na Labor Migration Cooperation sa bansang Timor-Leste. Ngayon, alamin po natin ang detalye tungkol dyan sa pakikipag-usap ng DMW dito sa mga kinatawan ng Timor-Leste para sa mas malawak na Labor Migration Cooperation. Makakasama po natin si Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers. Yusek Feli, magandang araw po sa inyo at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Mr. Ray Opo. Sampang, kaibigang Ray Sampang, at sa iyong lahat ng tagapakinig sa programang Global na Tayo. Thank you very much po, Yusek Feli, sa pagpapaulak dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ang DMW po pala, sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak ay nakipag-usap dito sa bansang Timor-Leste, particular dito po sa Ambassador ng Timor-Leste to the Philippines, si Ambassador Marciano Octavio Garcia da Silva, upang maghanap pa ng mas palawak na mutually beneficial labor migration opportunities. Can you give us some details on this, Yusek Bay? Ano po ba ang mga napag-usapan sa meeting with Timor-Leste? Okay. Noon pong nakaraang linggo ay nag-courtesy call ang Ambassador Marciano Octavio Garcia da Silva. Siya po yung ambassador ng Republic of Timor-Leste dito sa Philippines. May embahada po ang Timor-Leste dito sa Pilipinas. At isa po sa masasabi nating importante na pag-meeting o yung kanila pong ugnayan bilang magkapatid sa ASEAN, sapagkat alam naman po natin na last October 2025 ay naging 11th member ng ASEAN ang East Timor. At ganun po, hangarin po din natin na yun po tinatawag na ASEAN integration or inclusion ng ating bagong miyembro sa ASEAN. Ang Philippines po ngayon ang chair or ang tinatawag pong chairship of the ASEAN 2026. So, isa po sa mga or ilan po sa mga napag-usapan ay ang enhanced cooperation on labor migration, yun pong documentation and welfare mechanisms, ganun din po tungkol sa reintegration. Masasabi po nating ang
government of East Timor po Mhm. through the ambassador ay naglalayon pong malaman or matutunan at pagtibayin ang labor programs nila sa East Timor sa Okay. tulong ng Pilipinas. Yun. And when we say ito pong pinag-usapan natin na labor migration cooperation, of course this involves mga overseas Filipino workers o Filipinos willing to work sa Timor-Leste. Opo. Yan po ay tungkol dun sa ating mga OFWs na nasa Timor-Leste at ganun din po yung mga nagnanais pa na magtungo at magkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa Timor-Leste. Mhm. Sa kasalukuyan naman po ay masasabi nating meron pong mga kababayan tayo na kasalukuyang nagtatrabaho doon in various fields, although ang numero po o yung data hindi pa naman po ganun kalaki. Mhm. Subalit, masasabi po nating meron po tayong mga OFWs na tumutulong sa progress and growth of East Timor. Sila po ay nasa education sector, Mhm. sa construction and engineering, at yun pong mga nagtatrabaho sa mga administrative and technical work doon sa mga opisina Mhm. Mhm. nasa East Timor. So, marami naman po tayong ibabahagi or na i-contribute sa progreso ng East Timor. So sa kasalukuyan po, Yusek Feli, ah, ano po ba ang mga available bukod doon sa nabanggit po ninyo na mga occupation ng ating mga OFWs doon? Pag we explored further itong labor migration cooperation na ito, we can also get workers from Timor-Leste. Papasok naman dito sa Pilipinas. Ganun po ba 'yon? Hindi naman po yan ang naging pag-uusap. Siguro po, maybe in the future, we can take a look at that. And ang pinag-usapan mo na po ay yung paano ma-enhance o mapapagtibay yung kooperasyon in labor migration insofar as overseas employment is concerned. Mhm. On the matter of local employment, hindi po natin pa yan na papag-usapan at I guess it will also be within the purview of the Department of Labor and Employment kung may Mhm. papasok pong nationals or citizens of Timor-Leste. But in the meantime, our focus, or in fact, the intention of the Embassy of East Timor is on the overseas employment of in the overseas employment program. Okay. When of course, kasama na po dito yung mga protection at benefits ng ating mga OFWs and would-be Filipinos na magtatrabaho sa Timor-Leste. Apo, kasama na po doon yung welfare and protection mechanisms. Ganon din po yung tungkol sa kanilang safety and labor rights, and meron din po tungkol sa reintegration. Yun. Nagtanong din po sila sapagkat siguro po sa kanilang pagsusuri o pag-aaral ay nalaman po ng ambassador na meron po tayong mga reintegration programs and services Mhm. at nais po nilang malaman paano ito ginagawa or ano po yung ating mga measures Mhm. in preparing our Filipino workers overseas, yung paghahanda or the readiness in returning to the country, and Mhm. ano po yung mga ating mga programa. Sapagkat sila din po, yung kanilang mga East Timor nationals ay meron din pong mga pinupuntahang ibang bansa. Mhm. Dito sa Asia, Mhm. hindi po wala po silang pinupuntahan na bansa, hindi po sila dumadayo sa Middle East, but most of them are in Asia. So, inaalam po nila ano ba yung ating Mhm. documentation measures, yun din pong ating mga welfare mechanisms, ganun din po yung ating reintegration program and services. So, Kumbaga, masasabi po tama. natin, Opo. lagi po kasi nga pong kinoconsider ang Philippines na isa sa mga may matibay
na Overseas Employment Program at masasabing sila po ay nagnanais alamin o pag-aralan paano po yung ating ginagawa insofar as managing the employment and placement of Filipino workers overseas. So, Yusek Feli, parang ano pala ito, Timor-Leste, they want the best practices na meron ng Pilipinas when it comes to the deployment of OFWs, pati na rin yung mga reintegration at assistance natin sa ating mga expats. Ano po? Opo, masasabi po natin ganon. Nabanggit mo nga po kanina, this is also part of our as a member of the ASEAN, this is also part of our engagement with our fellow members in the ASEAN to deepen their integration faster into the region. And of course, speaking of yung chairmanship ng Pilipinas for 2026 ASEAN, may malaking role po ba ang DMW dito sa 2026 ASEAN as Philippines as chair? Opo, we follow po the lead of the Department of Foreign Affairs, and ganun din po dun sa insofar as overseas employment is concerned, meron naman po tayong yun pong checklist on reintegration. Isa po to sa mga pinag-usapan noong nakaraang taon because we are in the yun po sa reintegration. Ganun din po ang fair and ethical recruitment. Ito po ay ating nilalayo na magkaroon ng declaration on fair and ethical recruitment. Pinag-usapan, meron na pong mga preparatory meetings and workshops tungkol dyan. At nung last year, nagkaroon po tayo ng workshop with some of the ASEAN member countries. And then, yun din pong sa mga labor sending countries, yung mga labor attaches. Nagkaroon po ng pagpupulong din on fair and ethical recruitment together po with the non-governmental organizations and other stakeholders. Tuloy-tuloy naman po yung ating ugnayan insofar as the labor migration aspect in ASEAN is concerned. Marami naman po kasing ibang mga pag-uusap na tungkol sa ASEAN, kagaya po ng social inclusion, yun pong tungkol sa tourism. Ngayon po, kasalukuyan ay may pag-uusap tungkol sa tourism. Alright. So, iba-iba po yung ating aspeto. Tayo po ay nakatutok dun sa labor migration or the migration of workers. Yes. And I guess, well, not guess, but I'm sure, Yusek Peli, na maraming matututunan sa atin ng Timor-Leste when it comes to labor migration, particularly combating human trafficking, ano po, yung paglaban sa mga illegal recruiters. Relatively kasi itong Timor-Leste, correct me if I'm wrong, Yusek Peli, itong Timor-Leste kasi is relatively a new country. Ano, kailan lang talaga nila nakuha yung kanilang independence at statehood. At ngayon nga, lately, naging member sila ng ASEAN. So marami silang pwedeng matutunan sa atin when it comes to protecting yung welfare at benefits ng kanilang mga overseas workers ng Timor-Leste. Opo, ang naman po, ang ambassador po, ang embahada na dito sa Pilipinas ay sinasabi naman po na magkaroon sana ng exchange visits or ng technical cooperation sapagkat maraming bagay na nais nilang malaman at tinitignan nila kung ito ay maiugma or maiaangkop nila sa kanilang bansa. Yan, So, hangharin din naman po natin na as a member of the ASEAN and as a brother in the region na makatulong sa ating mga kasamahan sa ASEAN, lalo na po sa bagong member ng ASEAN na yun pong Timor-Leste. Okay. Well, Yusek Feli, pasensya na po kayo, no? Kasi napag-usapan natin yung nabanggit po niyo reintegration at napag-uusapan din po natin being part of the best practices na maaaring matutunan ng bansang Timor-Leste sa pagpapalawak ng ating labor migration cooperation sa kanila.
matanong ko lamang 'to, pasensya na, in advance maghihingi na ako ng apology. Kasi, Sige po. may nagtatanong po kasi, Yusek, tungkol dito sa, anong tawag dito, action fund. Ano, Okay po. kasi part ito ng reintegration program, ng DMW, 'di po ba, sa ating mga ano. Ito kasing action fund may i-inquire, actually matagal na, bakit, ano daw po status ng action fund, bakit parang nade-delay daw po ang pagre-release ng action fund, matagal na raw po sila nag-apply. Alamin ko po yung detalye. You can give it to me off the record Yes, para po ma'am, makuha opo. ko yung pangalan. But ang ano nga po natin yan ay, ang action fund po, it's for legal and also for medical, financial assistance, and other analogous circumstances. Mhm. Meron po tayong mga documentation requirements. Like for medical assistance po, na kailangan po syempre ng medical certificate or yun pong diagnosis or prognosis of the OFW applicant. So, tingnan po natin, saan po ba I will ano nagtatagal, po, kung meron po I will bang opo. kulang na dokumento, Aha. or kung minsan po yung identification of the OFW. Kasi po, ang ibibigay po natin ito sa OFW o dun po sa kanyang member of the family na kailangan po immediate member of the family. Hindi po Mhm. natin ibibigay yan sa kanyang pinsan o sa kanyang kapitbahay. We Mhm. also have to be very careful in identifying sino po ba yung magbe-benefit Mhm. dun sa action fund. Now, sa overseas po, sir, yan po ay meron pong standby fund ang ating mga migrant workers offices. So, yun po ay may mga proseso naman po doon, kaya gagaya po sa legal assistance, meron pong enough evaluation and assessment ang ating mga legal retainers at hinahawakan po yan. Ngayon, kung ang puntos po ay tungkol dun sa financial assistance, then meron naman pong kaukulang requirements, and as much as possible po, we try to facilitate what are these requirements and we guide the Filipino worker. Lalo na po kung nandito na ho siya sa Pilipinas, we have 16 regional offices po na maaring mag-handle niyan. If it's the OFW po is in Cebu or in Davao, Iloilo, Bacolod, kung nandito po sa Aha. NCR, Aha. then ano po natin yan. I would appreciate, Mr. Ray, kung maibigay niyo po yung sa akin yung pangalan at para po I can check on the documentation, or I can check what office po ang Apa. nag-aasikaso nito. Okay. Ma'am, pasensya na po kayo, ano, at alam kong hindi ito yung schedule na topic natin, pero Wala pong problema, sir. naisingit If ko I lang. may inform you po, I am the fund administrator of the Action Fund. Oh, okay. Thank you very much po, ma'am. We will provide you with the details po tungkol dito sa Para nagtatanong po sa action. malaman natin saan po ba yung nagkaroon ng pagkukulang. Ito po ba pagkukulang ng DMW or pagkukulang po doon sa mga documents Yes, na yes, sinusumite po sa atin. yes, opo. Siyempre po, I hope also our OFWs would understand that this is government fund, government money. So may mga kailangan pong documentation at pagsusuri. Pero hangga't maaari po, yan po ay linalabas agad natin, subject to the auditing and accounting requirements po. Alright. Malinaw po yun. Okay. Thank you so much po sa pagtugon nyo dito sa query na ito sa Action Fund, Yusek Peli. So, before I let you go, siguro po, ano po ba ang masasabi nating pinaka importance nitong pagkikipag-meeting natin with the Timor-Leste in exploring the labor migration cooperation between the Philippines and Timor-Leste? Masasabi po natin yun pong pag-uusap ng Philippines at ng Timor-Leste through Secretary Capdac and the Ambassador of Timor-Leste here in the Philippines, His Excellency Mariano Garcia da Silva. This is a manifestation, this is an evidence of strengthening bilateral relationship with a fellow member of the ASEAN
Ganon din po yung technical cooperation ay ating mapagtitibayin at yun din pong protection ng ating mga Filipino workers na nandun sa Timor-Leste. Ganon din ang documentation and reintegration measures that we will be able to adopt dun sa ating mga migrant workers na nasa Timor-Leste na nagnanais din pong eventually ay bumalik sa Pilipinas o maghanda sa kanilang pagbabalik. With that, Yusek Peli, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin and explaining in detail tungkol dito sa importance and benefits nitong exploring expanded labor cooperation with Timor-Leste. And of course, again, my apologies po sa pagkasama ko dito sa issue ng Action Fund dito sa pinag-uusapan natin. But very thankful po kami sa agaran po yung pagtugon dito. Maraming salamat po, Yusek Peli. No apologies needed. Kasamang Ray, obligasyon po namin to sa ating mga OFWs na tumulong at magbigay sa kanila ng patnubay. Paano po ba yung mga requirements? Paano ba yung tamang pagkuha ng benepisyo o paano yung nararapat na isumite sa ating opisina? Kung amin pong opisina ay may pagkukulang o may hindi nagawa, we are willing po to clarify and have an open dialogue and communication with our OFWs. Nako, sigurado tuwang-tuwa po yung ating mga OFWs na nakikinig sa atin at maging yung mga OFWs na nakauwi na at na-repatriate na at nag-a-avail nitong mga reintegration program na ito. Maraming salamat po, Yusek Peli. Thank you so much. Maraming salamat din po at muli magandang umaga. Ang ating pong butihing Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers. Ayan po, sige. Maraming salamat kay Yusek Bay. Yan po na natawag na public service. Okay, kagyat na tumutugon dito sa mga idinudulog natin sa kanila sa Department of Migrant Workers. Of course, kay Yusek Felicitas Bay. Okay, dun sa mga nagtatanong, ayan, siguro po narinig nyo na kung ano yung tugon ni Yusek Bay dito sa Action Fund. Alright, so kailangan siguro ng mga supporting documents tungkol dito. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. I hope nakatulong po ang inyong programa kasama ang Department of Migrant Workers sa inyong pong mga katanungan. Pero ang pinag-usapan natin with Yusek Felicitas Bay, isa rin pong napakahalagang topic sapagkat itong napag-usapan namin na yung pag-i-explore ng DMW ng labor migration cooperation, yung pagpapalawak ng labor migration cooperation with Timor-Leste ay para po sa ating mga overseas Filipino workers na nandoon na sa bansang Timor-Leste at yung mga nagpaplano at may planong magtrabaho sa bansang Timor-Leste para mapalawak pa yung proteksyon, benepisyo ng mga Pilipino nagtatrabaho doon at magtatrabaho pa. At the same time, gusto ring malaman ng bansang Timor-Leste yung mga best practices natin dito sa Pilipinas, particular ng DMW, kung paano pinapangalagaan ng DMW ang kapakanan at proteksyon hindi lamang ng Filipino overseas worker kundi ng kanilang pamilya through pagmomonitor, pagsasagawa ng mga proseso at higit sa lahat yung sinabi ni Yusek Felicitas Bay, yung reintegration program ng Pilipinas para sa ating mga OFW. Yun ang gusto ring isa sa mga matutunan ng Timor-Leste, makuha yung mga best practices ng DMW para ma-apply din nila sa kanilang mga nationals na nagtatrabaho rin sa labas ng kanilang bansa. Pero malinaw yung sinabi ni Yusek Felicitas Bay. Itong mga Timor-Leste nationals nagtatrabaho sa labas ng bansa pero hindi lumalabas sa Southeast Asia. Nasa Asia lang sila. Hindi sila nagpupunta katulad ng Pilipino, Saudi, sa Europe, 'di ba? Sa ibang mga Latin American countries, wala ang concentration nila nandito sa Asia o sa Southeast Asia. Yan. So, thank you very much. It's been fruitful and informative and nakapaghatid na naman tayo ng public service sa inyo sa pamamagitan po ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa programang ito. Good morning din, Robles Bolanos Rosemary. Yan, good morning kay Rose Bolanos Rosemary at kay Jaylene Senilia. Ayan, Jaylene ha.
siguro nasagot na ni Yusek Felicitas ba yung tanong mo. I-prepare mo na siguro kung ano yung mga dokumento na kakailanganin para matulungan ka ni Yusek Bay para ma-process. Ano po. At gayon din sa iyo, Robles Bolanos. Sana nga makauwi na yung mga kababayan natin na nasa shelter dyan sa Riyadh at sa Kuwait. Ay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.